Tropa, lagi mo bang tinatanong sa sarili mo na kapag sinusweldo ka rito sa Canada ay saan naman napunta yung mga pera ko at saan ko ito dinala? Sign yan, tropa, na ikaw ay mahinang humawak ng iyong pera dito sa Canada, mga tropa. So magbabahagi ako sa iyo ng 8 signs na ikaw talaga ay hindi marunong humawak ng pera dito sa Canada. Hindi to poor money mindset, mga tropa, no? Ito lang yung mga sign na dapat mong iwasan kapag ikaw ay humahawak ng pera, mga tropa. So baka isa ka rito, mga tropa. Panoorin mo yung pinakahuli, yung number 8, kasi ito yung nakakagulat sa atin, mga tropa. Number 1 sign, mga tropa. Laging ubos yung pera mo o yung sweldo mo kahit ikaw ay may malaking sweldo rito sa Canada. Ang mga tropa natin dito sa Canada, merong mga malaking sweldo, mga tropa. Totoo yan, pero ilan sa kanila o ilan sa kanila ay ubos lagi at walang natitira. Tapos wala rin naiipon, mga tropa. So yan yung number 1 sign. Wala kang naiipon at laging ubos yung pera mo kahit meron kang malaking sweldo. Pangalawang sign, mga tropa, ito common na common. Lagi mong hinahanap yung pera mo, mga tropa, kung saan nagpupunta. Kasi nga, bili ka ng bili ng kung ano-ano na hindi mo naman talaga kailangan. Di ba, mga tropa? Lagi kong sinasabi yan, nagiging impulse buyer ka. May makita ka sa online na nagustuhan mo, bili ka agad, di ba? Hindi mo iniisip kung kailangan mo ba talaga to o nagustuhan lang, mga tropa. So meron akong tip dyan, mga tropa, para hindi ka maging impulse buyer. The rule of 24. Ibig sabihin, palipasin mo ang 24 hours lang, isang araw, mga tropa, bago mo bilhin yung item. Kapag lumagpas yung 24 hours at gusto mo pa rin bilhin, talagang kailangan mo, bilhin mo, di ba, mga tropa? Kasi minsan, after 24 hours, hindi man talaga natin kailangan yung nakita natin sa online. So, na-hype lang tayo. Number 3 sign, mga tropa, na ikaw ay hindi marunong humawak ng pera dito sa Canada. Lagi mong ginagamit ang credit card at dito ka umaasa, mga tropa. Lagi ka ritong umaasa. Minsan, mga tropa, may mga tropa tayong sinasagad to o nag-over limit. Ang resulta, napakataas ng interest charge yan, mga tropa. 20 to 24% na, mga tropa, ang charge ng credit card sa mga big banks dito sa Canada. Ginagamit mo ang credit card hindi sa rewards o sa pag-build ng credit history or credit score. Ginagamit mo to bilang extension ng sahod mo, mga tropa. So iwasan mo yan, mga tropa, kasi ilulubog ka nito sa utang at ito ang magpapadami at magpapabaon sa iyo sa utang. Number 4, mga tropa, ito common na common sa ating mga Pilipino. Binabaliwala mo ang emergency fund, mga tropa. Lagi kong sinasabi yan, mga tropa, kapag wala kang emergency fund, disaster yan. Kasi kapag may nasira sa sasakyan mo, let's say may sumabog sa yung makina or kailangan mo magpalit ng gulong, tapos may nasirang haligi sa bahay mo, disaster yan, mga tropa. Ang mangyari kung wala kang emergency fund, utang ka sa, alam mo na, sa credit card naman, sa personal loan or line of credit, di ba? Utang na naman, mga tropa, na magpapalubog sa iyo. Kaya kung ako sa iyo, simulan mo na mag-ipon kahit sa maliit na halaga lang kada buwan, mga tropa. Kahit $5 man yan, $50, kahit magkano lang. Hanggang sa ma-build mo ang 3 to 6 months ng iyong emergency fund dito sa tropa. Maniwala ka, tropa, napakalaking tulong yan, mga tropa. Isa pa, mga tropa, tayong mga Pilipino, kailangan talaga natin yung emergency fund kasi kung may nangyari back in our country, hindi natin masabi, di ba, mga tropa? Meron tayong gagamitin, di ba? Kasi isang kasing emergency yan, mga tropa, para sa ating mga Pilipino. Kapag may nangyari, no, huwag naman sana sa kapwa nating mahal sa Pilipinas, pag wala tayong datong o wala tayong emergency fund, katakot-takot na utang at minsan hindi na tayo nakakawi. Tinitiis natin yung mga tropa. Napakasakit makita yon para sa kapwa natin Pilipino. Tiisin yung mga mahal natin sa buhay na kailangan ng presence natin doon sa Pilipinas. So kung ako sa iyo, i-build mo yung emergency fund kasi napaka-importante niyan dito. Number 5 signs, mga tropa, impulse buyer ka. Katulad ng sinabi ko, kapag may nakita ka sa online, bili ka agad, di ba, kahit hindi mo naman kailangan. Tapos kapag nasa mall ka, di ba, common niya, pag nasa mall ka at nakakita ka ng sale, sasabihin mo, nakatipid ako ng 40%, which is hindi naman, mga tropa. Ang nangyari sa'yo, napabili ka lang o napagastos ka lang at hindi ka nakatipid ng 40% sale. Kasi sinasabi mo sa sarili mo, reward ko naman sa sarili ko kasi nagpakapagod ako sa trabaho, mga tropa. So yun, nagiging impulse buyer ka dahil sa mga dahilan na yun, mga tropa. Iwasan mo yan. Number 6 sign, mga tropa, na ikaw ay mahina sa pera dito sa Canada, hindi ka nag-iipon o nag-i-invest.
sinasabi mo sa sarili mo na saka na lang ako mag-iipon o mag-i-invest kapag malaki na ang sweldo mga tropa. Hindi ka mag-i-invest mga tropa kasi maliit pa lang ay hindi mo na iniintindi ang investment at pag-iipon. Lalo na kapag lumaki ang sweldo mo, hindi mo masisimulan yung mga tropa. Wala kang ipon sa TFSA, wala kang plano sa retirement mo, o wala kang RRSP, wala kang long-term goal mga tropa. Yan ang isa sa mga sign na ikaw ay mahina sa pera dito sa Canada mga tropa. So simulan mo na mag-ipon at mag-invest. Aralin mo lahat mga tropa. Lahat tayo ay walang alam mga tropa. Pero inaaral ng iba kaya nakakapagsimula sila mga tropa. So aralin mo yan mga tropa. Napaka-importante niyan dito sa Canada. Investment at pag-iipon para sa iyong sarili. Number 7 na sign na ikaw ay mahina sa pera o hindi ka marunong humawak ng pera dito sa Canada. Ikaw ay laging stress sa pera mga tropa. At ikaw ay laging nasa survival mode. Lagi kang kinakabahan kapag parating na yung due date mo ng bills mo mga tropa. Lagi kang kinakabahan at hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera kapag darating na yung mga bills mga tropa. Lagi kang nai-stress kasi utang ka ng utang at hindi mo alam kung paano mo bayaran yung bills mo mga tropa. Kasi nga stress ka, iniiwasan mo nang mag-check ng iyong bank account o ng iyong credit score mga tropa. Lagi kang kinakabahan dito. Diba? Lagi kang nasa survival mode mga tropa. Kada sweldo ubos ang pera mo. Kumbaga paycheck to paycheck ka na mga tropa. Siyempre, resulta pag paycheck to paycheck ka, hindi ka nga makakapag-ipon. Lagi kang may stress dito mga tropa. Pangwalong sign na ikaw ay hindi matalino sa paghawak ng pera dito sa mga tropa. Ito, nami-misinterpret natin to at binabaliwala natin. Naakala natin meron tayo mga tropa. Akala natin lahat ay alam natin tungkol sa pera mga tropa. Lagi nating sinasabi sa sarili natin, alam ko na yan. Lahat ng mga tungkol sa pera ay alam ko na mga tropa. Hindi ko na kailangan pa mag-aral. Yun mga tropa, lahat tayo biktima niyan. Kahit ako nung una. Kala ko alam ko na mag-invest, alam ko na mag-ipon, di ba? Alam ko na lahat tungkol sa pera, alam ko na yung mga terms sa pera, di ba? Alam ko na magpalago ng pera, which is wala pala akong alam mga tropa. So ang pinakamagandang resulta niya mga tropa, mag-aral tayo kung paano gumagana ang pera, yung how money works mga tropa, kung paano mag-invest, kung paano palaguin ito, kung paano magpalago ng pera nga, di ba? Yung habang natutulog ka ay lumalago ito, di ba? Tapos aalamin mo rin kung paano ito mapapalago sa bangko mo at kung paano ito kikita pa ng maraming pera mga tropa. So lahat mga tropa ay inaaral, di ba? Kahit kasi nung dumating tayo sa Canada, wala naman talaga tayong alam, di ba? Iilan sa atin ang may alam lang. So ang mga Pilipino, binabaliwala ang financial literacy dito sa Canada, which is napaka-importante mga tropa. Maniwala ka sa akin. Isa sa mga importante yan o talagang hindi isa. Yan ang pinaka-importante kung bakit tayo nasa Canada mga tropa, di ba? So yun mga tropa, yun yung 8 sign na hindi tayo marunong humawak ng pera dito sa Canada. Kung isa ka sa mga yan, ano ang babaguhin mo at dapat mo nang baguhin ngayon na mga tropa. At kung meron ka pang alam na hindi ko nabanggit according sa iyong experience, i-comment mo naman yan sa ating comment section mga tropa para marami pang matuto sa atin dito sa Canada mga tropa. Hanggang sa muli, mag-ingat ka!